Magandang hapon po, may natanggap po akong cellphone ngayon na papagawa. Ito po ay Huawei. Ano po? Yung yung kanilang sinabing sira niya. Sinubukan kong i-charge. Ayan, naka 3% na siya. Pero nakikita kong sira niya, ito nakaangat yung LCD. Tuklap na, kita. Sumisilip na yung ilaw. Ayun, kita nyo. May ilaw dun sa ano niya, kilid niya. Nakaangat siya. Ayan, kita. Nakaangat yung kanyang ano, maangat. Yung CD. At saka naglulos din yung charging niya. Kanina 3%. Ayan, tignan natin. Yun, wala na siya. Naglulos dito. Pag ginagalaw, nawawala. Okay naman yung ano niya. Ayan. Ayan, hindi na nag-charge. Tagal yung ano niya. Ang tagal, bago kailangan pang ihanap, galaw-galawin siya. Yan, ilagay natin ulit. Yan o. Kailangan pang galaw-galawin. Ihanap yung lugar, hanapin siya. Maluwag na yung kanyang socket. Ayan o. Kita nyo. Kailangan pa ihanap. Ano? So, samahan nyo ako sa paggawa sa cellphone na ito. Buksan natin siya. Nag-charge siya kaso lang ano, naglulos. Maluwag na yung kanyang charging pin. Ang gagawin natin siyang re-refit. Una, tanggalin natin muna yung SIM tray. Dito yun, yan. Gamit kayo ng mga mapanundot. Yan, ito yung SIM tray nya. Natin ito. Gumamit pa tayo ng mga ganito. Mag-blower muna natin siya. Ano. Tapos, gumamit tayo ng mga ganito, mga sikwat, mga ano. Kahit yung playing card, pwede po yun. Pero ingat din po kayo dito sa mga flex nya rito sa magandang bandang gilid. Yan, huwag nyo masyadong isuksok itong pangsikwat. Yan, hirap dikit siya oh. Kasi may mga flex po dyan. Yung flex nung kanyang charging at saka yung kanyang itong sensor. Tapos ano dito, no? Dikit pa siya dito, kaya alalayan nyo ng yan. Yan. Ito yung sinasabi kong flexo at saka ito, so may sensor nya. Ito siya, ito. Ingatan nyo yan na maputol. Silya nya sa fingerprint. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Ito kasi yung flex nung ano, charging pin, ito yung sa LCD. Itong flex na to dalawa. Ito sa charging pin. Ito sa charger, ito sa LCD. Kaya ang gagawin lang natin dito, ito yung kanyang
disconnect natin to. Ito yung kanyang fingerprint, disconnect. Tapos disconnect natin yung ang gagawin kasi natin dito itong ano, kaya natin lang tatanggalin yung kanyang LCD kasi nakaangat siya para may dikit natin siya. Ano, kaya i-tear down din natin yon. Buksan natin. Sira nito pati yung maluwag yung charging pin niya, tapos yung kanyang LCD ay umangat, kaya re-glue natin at ayun, natanggalan natin lahat yung ano. So ibubuksan natin ito. Sumasama na yung kanyang ano, kanyang circuit board. Ayan, tanggalan natin yung board nya. Tanggalin din natin yung tornilyo dito sa kanyang charging pin sa baba. Ayan, tanggalin natin yung mga tornilyo. Natanggalan natin, so buksan natin ito, yung kanyang takip dito, pati yung kanyang, ito na rin kasi yung kanyang speaker holder, ano po. Ayan. Ito yung kanyang charging pin. Detach din natin yung ano, ito yung antenna connection, ito yung antenna cord nya, ito yung flex nya, charging flex. Tapos tanggalin din natin itong charging board nya kasi dito ayusin natin yung kanyang charging pin. Yung charging board, ito yung kanyang charging pin. Pero unang-una, paklasin na muna natin yung ano, i-reglue muna natin yung kanyang LCD kasi lumangat. Dito na lang sa taas yung ano yung so dito sa LCD extra careful tayo sa ating pagtanggal rito, ano po, kasi ito po i-re-reglue lang natin, kaya ano, buo po yung LCD nya. Ingat tayo rito, no? Baklas.
i-re-reglo natin muna. Unang-una linisin natin itong kanyang ano bago natin i-reglo. Lagyan ng glue. Pati pala itong frame niya natatanggal na, so i-reglo. I-glue muna natin yung ano LCD holder dun sa frame. Umaangat din pala oh. Muna nga na natin karam kalimitan dito na expire yung kanyang glue, di nawawalan ng dikit, kaya na kumakalas dun sa kanyang ano. Para lang natin i-re-reglo natin para hindi siya umangat. Tapos lagyan natin ng B9000 so check nyo ng maigi. Ayan, tapos saka natin ilagay. Pero ito meron din na old glue. Kaya din natin. Sinusot dito to. Yan. Tapos, yan. Ipiting natin siya dyan. Yan. So, linisin lang natin yung excess glue para hindi siya pangit tignan, para hindi siya madumi. For a while, lalagyan muna natin ng ano rito, rubber band para nakapit. Yun, para sakto mamaya nakadikit na yung ganyang reneglo natin na LCD. Muna tayo sa charging nito. Ito naman ay naglulos, kaya ang gagawin natin dito, gawin natin i-resolder rin yung kanyang pin
baka doon siya nag-umangat. Check nyo ng maigi yung kanyang pin. Ito yung nandito, yung makita nyo yung pin na yan. Ito yung mga pin dito eh. So check nyo yan, i-reglue kung ano, visualize yung maigi. Ito si i-reglue. Yan, tanggalin muna natin, may glue kasi siya eh. Lagyan natin yung glue. Yung glue. Apply nyo lang ng roller. Kapag natanggal nyo na yung glue, i-resolder nyo siya. Applyan nyo ng flux. I-solder natin yun. Umangat kasi siya eh. Kaya ating ano, napakaliliit na ito. Ayan na natin. Ilalagay na natin yung kanyang takip. Salit muna natin itong kanyang sensor. Dito kasi yung nakalagay. Natin ibalik. Ayan. Tapos sakit. Tapos yung antena. Ito. So nakasakit siya rito to. Yung antena. Make sure nyo lang yan nakasakit ng gusto ito kasi ito sa signal kasi ito. So na nakikita kasi ito na yung speaker, yung kanyang takip rito sa bandang charging board. Kasama kasi yung speaker niya. Dito pala sa bandang baba, mas manipis pala na tornilyo yung gamit. Ayan, yun. Kailangan careful din kayo doon, pala para hindi kayo magkamali. Minsan kasi pagkamadali natin mga technician. Ayan.
natin isarang tuluyan ng ano. Yung kanina na umangat itong LCD niya, ating Reneglo. So far ngayon okay na siya. Yan, mas 2% agad. Ilalagay na natin yung kanyang takip. Isalit muna natin itong kanyang sensor. Tatakpan natin. Ilagay natin yung kanyang itong aking kasing tweezer aking ano kasi torque kaya ano na hindi na dumampot ng tornilyo at ano na yata yung ano niya, hindi pa ako nakakabili ng panibago. Ayan, ilagay na natin, so isang tornilyo na lang dito rin naman banda. Ayan, so nakaganon itong takip. Ganyan. Ididikit natin mamaya. Pero check muna natin yung kung nagkarga na siya. Ayan. Nasa 5% na siya. So okay na ito. Ayan, 5% na siya. Nilinis ko na kanina yung mga old na glue. Lalagyan ko na siya ng panibagong glue. Tapon natin ng gano'n. Habang tumuto yung glue, naka-fix yan, kakapit siya. Ayan. Lagyan natin yung SIM tray. Balik natin ito. Yung SIM tray, saka SIM card, saka yung ano. Ayan. So ayan, natapos na. Okay na yung kanyang charging pin. Okay na rin itong kanyang nireglo natin yung kanyang LCD. So far maayos naman. Ayan. Touch nyo. Yan. Nice. Yan. Okay. So sa tingin ninyo makakatulong ang video na ito. Paki-share naman po at paki-like ang aking FB page, maging ang aking YouTube channel. I-follow at subscribe nyo po ako. Maraming salamat sa tulong po ninyo. God bless po.